Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Ito, Goosebump. Tapos, pinili-pili ko na yung mga hindi natin napanood. Kasi yung ibang top 5 nila, tatlo, napanood natin. So, ito, pinili-pili ko na. So, magtimpla na kayo ng maganda pagkakapili ko. Magtimpla na kayo ng kape, Boss Rino Coffee sa mga hindi pa bumibili sa Shopee. At TikTok, search nyo lang ay Boss Rino Coffee. So, ito, The Goosebump. So, ito, tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Napapalingon na kagad ako, hindi pa umpisa. The Haunted Basement. Ang sunod na video natin ay galing sa Vox Paranormal and Research, isa sa mga paranormal YouTube channels na masasabing underrated dahil kahit kakaunti pa lang ang kanilang subscribers, ay talagang nakakakilabot ang pinipili nilang locations at nakakalap na paranormal evidence. Sa videong ito, sinubukan nilang makipag-interact sa mga kaluluwa at entity na naninirahan sa basement ng Antoinette Hall sa Pulaski, Tennessee. Basement, tapos naka night vision. Nagsasagawa sila ng tests gamit ang iba't ibang equipment. Gamit nila ang Necrophonic app, Bluetooth speaker, night vision UV camera, EMF reader, spirit box at quartz crystals na magpapalakas sa kanilang energy. Uy, bago yung crystal na yun. Gamit ang equipments na ito, kahit nakaupo lamang sila sa basement, ay napakaraming nangyayari. Okay, my first request is that somebody knocks this can off the table. Yes, I'm Vox. This is Raven. Ooh. Can one of you knock the can off the table? Tinatawag yung pangalan niya ng multo, kilala siya. That'd be amazing. Gagi. We're currently trying to talk to spirits with the Necrophonic app on my phone. We have a speaker here. 4.2. We're getting some really good EMF readings. Tila nakikilala at nakikipag-usap talaga sa kanila ang mga entity through the spirit box. The EMF is going fucking crazy. Nice. 2.6, 7.9, 1.7, 1.8. Ang pag-spike ng EMF ay tanda ng pag-disrupt ng mga entities sa signals sa paligid. Can you pull my ponytail? Whoa! Dude. 24.4. They're on you. Taas. Hi. Hi. Animo magalang at hindi pumapatol sa babae ang mga kaluluwa sa basement. You can touch me, that's fine. 14.6. What are y'all doing? Why do you like me so much? 34.3. Wow, taas. Tila casual lang silang nakikipag-usap, ngunit mahahalata mo ang kaba sa likod ng kanilang boses. Katakataka rin pagkatapos ambitin ang phrase na ghosts are dead, biglang nag-spike ang EMF reading. Touch my ponytail, this part. Yes, my hair. Patay. Takbuhan to pag may humawak. Pull it or flip it up in the air or something. Pull it. You're cute? Is that what he said? Yeah. Thank you. Mukhang true love ang mahahanap nila, imbes na katatakutan. I don't think they like the can right there. I'm telling you. It's on the edge of the table. They want so it easy to knock it off. to be near me is what they want. All right, look. All right, listen. That is fine. Okay. We'll put it on this part of the table Yes. right here. Okay. Hand me the EMF. All right, it would be so easy to knock this can over right now. And it's right by me. Gago baka Can you knock it towards me, please? Yeah, hand Raven the can. Yeah, please. 41.9. What the frick? So all this time the EMF was over here. We were getting 0. I hold it. We barely got anything. 78.6. It's going wild with her. Kapag ang lalaki ang humahawak sa EMF, bumababa ito. Ngunit bigla namang nag-spike kapag ipinapasa sa babae. Ilang beses nilang itinatanong kung pwede bang igalaw ang lata, ngunit wala namang sumasagot sa kanila. Ang labis na pagtaas ng EMF reading ay sign na sinusubukang igalaw ng spirits ang lata.
dahil kailangan ng mataas na energy upang magawa nilang igalaw ang isang object. Maya-maya pa. Oh, wow. Hand me that can, please. Wag. 152.7. Taas yun. You put your hand on the table like this. All right. With this? Okay. Can y'all roll the can out of her hand? Gumulaw ba yung kamay niya? Tingnan nyo, bumaba yung kamay niya. Hoy, hindi binababa yung kamay. Oh, shoot pa. Patay, itong bata ka. I didn't do that. What the actual? At kusa na ngang gumalaw ang lata. Bagaman inilagay ang lata sa kamay ng babae, makikita naman natin kung gaano kastil ang kamay at braso niya kapag izinom ito. Kaya matitiyak nating hindi nga siya ang nagpagalaw rito. Hindi at talaga. mukhang nainis na nakipagbiruan pa ang mga espiritu. And now it's down in there. They said, fuck your can. Fuck your ka. We're tired of the fucking can. Oh my God. I'm gonna knock it down in the table. Hey, good job, guys. Thank you very much. I heard you're welcome. Masasabi mo pa bang coincidence o fake lang ang naranasan ng Vox sa basement na ito? Kayo na ang humusga. Shadow of the Past. Tapang ng dalawa. Ayoko nung necrophonic na yun eh. Nakakatakot yun. Parang lagi may bumubulong din sa phone. Pero tatry ko kung ano yun ako ng tap. Nagsimula ang episode na ito sa ligaw na pagkatok at matatapos ito sa aninong nakapasok. Oh my God. Makikita ito sa video na ibinahagi ng YouTube channel na Project Paranormal ng isang lalaki mula sa Michigan. At ayon sa kanya, malabong mapeke o pineke ang video ng inyong matutunghayan dahil ang sender ng video ay malapit sa ate ni Project Paranormal. At ayon sa kanyang ate, ang sender ay hindi tipo ng taong mamemeke ng ganitong uri ng video. At para saan mo pa ba ito gagawin? Ito ang nakuhaan sa kanyang sala. Nakaw? Oh, anino? Oh. Oo nga. Nakita mo ba yon? Mukhang kailangang bagalan ng clip. Alam niyo may mga galaw ng shadow na edit eh. Yung parang dire-diretso lang. Ito hindi. May ibang movement na nangyayari. Oh? 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 Diba merong edit lang eh. Sa living room, makikita ang isang doorway. Tanaw doon ang isang stained glass door na nilalagusan ng liwanag. Mula sa doorway na ito, unang makikita ang pag-form ng anino. Dito, animo wala pa itong definite shape. Aakalain mong bahagyang dumilim lang ang left side ng frame. Parang lalaki na lumalakad. Hindi ito ang sitwasyon. Once maglakad ang anino to the right, saka mo makikitang unti-unti itong magkakaroon ng form. Nang makarating na sa right side ang anino, maaaninag mo kung gaano ito katangkad at mapapansin mong tila may suot itong hat. Mukhang may suot din itong mahabang coat gaya sa mga typical na old movies at detective shows. Maaaring indicator ito sa kung saang panahon galing ang entity. Maaaring nabuhay ito noong 50s at magmula maging kaluluwa ito, is been living in the good old days. Tunay nga kayang isa itong multo ng nakaraan. Kayo na ang humusga. Iba Ito na yung ang mga nanalo ng ating Goosebumps shirt. Grabe. Ghost on the Fridge. Ang video na ito ay nirepost lang ng nirepost hanggang sa kumalat sa internet.
At ang clip ay kuha mula sa isang Japanese television Nako, show. Japanese to. Walang sino man ang nakapansin sa pangyayaring ito habang umi-ere ang palabas ng live. Sino nga naman ba ang tumututok sa mga sulok-sulok ng frame? Kaya naman mabilis makaligtaan ang ganito kaliit na detalye. Ngunit napakalaking kababalaghan. Talasan mo ang paningin at titigan mo ang refrigerator na nasa gilid ng babae sa telebisyon. Tangin yung mga Japan na to, nakakatakot talaga eh. Bulaga. Tinan mo. Sumilip ang nakakakilabot na mukha. Gago, yung mula puwet hanggang pataas sa ulo ko yung kilabot. Pwede namang crew member lang ito ng TV show na hindi sinasadyang mahagip ng camera. Hindi ah. Pero ganyan ba ang ayos ng isang taong nagtatrabaho sa telebisyon? Maputla ang balat at dilat na dilat ang mata. Gulat ang mukha, parang hindi inaasahang may makakakita sa kanya. Nang dahil sa nakakakilabot na itsura nito, nagtataka ang iba na baka nga hindi ito isang tao. Ikaw ba kinilabutan ng makita? May naramdaman ka bang kakaiba? Hanggang puwet nga eh. Ang susunod namang video ay orihinal na nanggaling sa nabura ng Reddit post ni user Daniel Guy 00. Sa video na ito, makikita ang mga regular teenagers na nakatambay lang sa harap ng isang eskwelahan. Ang sabi, dati nila itong school at naisipan lang nilang bumisita. Sila ay animo casual lang na nagbibiroan at nagkakasiyahan. Kaso nagambala ang kanilang hangout nang mapansing may nanonood sa kanila. Sa tabi ng isang puno, malinaw na nakatayo ang silhouette ng isang figure. Medyo malayo ang kinatatayuan nito dahil kailangan pang i-zoom in ng mga lalaki ang camera para maayos itong makuhaan. Agad itong kinatakutan ng mga magkakabarkada. Dahil katabi ito ng mataas na puno, may sapat na reference tayo para masukat ang tangkad nito. At hindi ito katangkaran. Ang totoo nga, singtangkad ito ng batang nasa edad 3 to 7 years old. Ngayon ang tanong, anong ginagawa ng isang bata sa harap ng elementary school sa kalagitnaan ng gabi? Baka estatwa lang yan Ang mas nakakatakot pag gumalaw to. Nagtataas na ang boses ng magkakabarkada pero walang response, ni boses o ni kilos ang natatanggap mula sa figure. O baka ano lang. Tahimik lang itong nakatayo at parang nakatingin sa creepy. kanila. Handang lumipat anumang oras. Hindi kaya manika lang ito? At bakit naman may mag-iiwan ng life-size doll ng isang bata sa oras ng gabi? Siguro ay sinasadya ito para makapanakot. Pero heto nga, dahil mga bata naman ang kadalasang nasa elementary school, dahil siyempre dito sila nag-aaral, hindi kaya kaluluwa ito ng isang batang dati ring mag-aaral dito at ngayon tuwing gabi, nagbabantay lang siya, nagmamasid sa tabi ng puno. Shadow. Gago, nakakatakot talaga. Alas 12 na kasi ng gabi. Of an old lady. Pili ko manika lang yun. Pero, ang creepy pa rin. Inintay ko gumalaw eh. O, kasi kung gumalaw, tatakbo na ako eh. Dinalaw ng ghost hunter / YouTuber na si Crizel Luna ang isang abandonadong bahay upang tignan kung may paranormal bang mga pangyayari dito. Kung titignan pa lang kasi sa labas ay talagang nakakapanindig balahibo na ang itsura ng bahay. Ayon sa kwento, ang abandonadong bahay na ito ay pagmamay-ari ng isang matandang babaeng kamakailan lang namatay. Yan yung mga kwento na ano eh, no? Yan, may matandang babae dyan sa bahay na yun. Yung namatay, nakakilabot yung ganun eh. Matandang babae, tsaka bata. Yan yung mga, Ang sabi ay dito ipinanganak ang matanda at doon na tumira hanggang sa unfortunate death nito. Talaga ako kanina pa. Kahit kakaiba na sa pakiramdam tignan ng bahay mula sa labas, minabuti pa rin pasukin at imbestigahan ni Crizel ito. Ang hindi niya alam, saka pa lang makikita ang tunay na kababalaghan pagkatapos niyang ma-upload ang video sa YouTube at mapansin ng kanyang mga taga-subaybay. Habang kinukuhaan niya ang isang bintana sa matandang bahay, kasabay niyang itinanong kung may mga entity bang naninirahan dito. Walang sumagot, ngunit tignang maigi ang bintana. Isang anino ang nagdaan sa bintana. Mabagal na mabagal lang kaya hindi masyadong mahahalata.
Ngunit malinaw na figure ito ng mistulang tao. Haka-haka ng mga viewers, posibleng squatter ito na nagtatago at palihim na tumitira sa abandonadong bahay. Ngunit ang iba, naniniwalang ito ay anino o kaluluwa ng matandang babaeng dating naninirahan sa bahay na ito. Ikaw, ano sa tingin mo? Meron nakakadagdag takot yung boses niya, goosebump eh. Gagi, kinikilabutan talaga ako mula tumbong hanggang bunbunan. Kala kung bakit. Oo. Kasi dati live ako nagre-reaction video. Ngayon, hindi. Mas nakakatakot pag hindi live. Kasi feeling ko talaga mag-isa lang ako dito eh. Although mag-isa talaga ako dito. Kasi, kaya lang, pag live kasi, feeling ko may kasama ako. Kaya hindi ako masyado natatakot. Ngayon, bumalik ulit ako. Kasi wala na ako masyado mapanood eh. Kaya, kita nyo, naghahanap-hanap na ako. Nagpuputol-putol na ako ng mga vlog. Hindi ko pwede i-live, masyado magulo. So, nabibideo na ako kasi mag-i-edit ako. Pagdudung-dung-dung-tungin ko. Nakakatakot. Oo, mas nakakatakot pagka sobrang tahimik sa bahay. Hindi ka tulad pagka live, nakikita ka, nag-uusap kayo, kinakausap mo sila. So, feeling ko, may kasama ako. Tsaka yun, nakakatakot pala lalo. Bye-bye. Boss Rino Copy, ah. I came from the mud. There's